Welcome to part 3 of our discussion for tension members of bolted connection. So we have now our example number 2. A staggered riveted connection has rivets arranged as shown. Diameter of rivets is 26 mm. Diameter of holes is assumed to be 2 mm larger than the rivet. Fy is equal to 248 megapascals. So determine the distance B so that the net area in 1, 2, 3, 4 is equal to the net area of 1, 2, 4. Using the computed B, solve for the net width. And lastly, what is the maximum tensile force P that the riveted connection could carry if the allowable tensile stress is 0.6 Fy? Okay. So now, ang gawin natin ay himay-himayin natin paano ba natin itong masosolve. So, tingnan natin ano ba yung mga binigay sa ating given. So, first, sabi sa atin, diameter of rivets is 26 mm. So, ibig sabihin, that is already the diameter of your bolt. That is 26 mm. But, we are also told that the diameter of the hole is assumed to be 2 mm larger than the rivet. So therefore, kung larger daw yung hole natin ng 2 mm, ibig sabihin, ito ay magiging equal kay 28 mm. And then, given to us as well is Fy is equal to 248 megapascals. Okay. So now, sabi sa atin, kailangan daw nating ma-determine si distance B. Nasaan ba si distance B? Ito po siya. Okay? Kailangan na nating malaman ano yung value ni distance B. So that the area, the net area in chain 1, 2, 3, 4 is equal to the net area in the chain 1, 2, 4. So, asan naman yung chains na yon? So, una, the chain from 1, 2, 3, then 4. Okay? Ibig sabihin, dinaanan niya lahat ng butas. And as well as, meron din daw tayong chain 1, 2, 4. Okay? So, ibig sabihin nito, yan yung gagawin natin. Okay? Sila yung pagkukumparahin natin para makuha daw natin si value ni B. Recall natin. Di ba yung natin, figure natin, that is what we call the staggered connection. So, ang gagamitin pala natin na net area. Okay? The formula for the net area is equal ngayon kay WG minus ND plus the summation of S squared over 4G. Okay? So that is ito. And then we multiply it by the thickness. Okay? But take note, okay, na itong part na ito, okay, yung naka-bracket na yan, yaan yung ating net width. Tama? Dahil di ba si net width yan yung minumultiply natin kay thickness para makuha natin si area. Okay? So ngayon, solve na natin si letter A. Sabi sa atin, hanapin daw natin si distance B. So if we are looking about for the distance B at meron tayong dalawang consideration, okay? O i-consider muna natin si chain 1, 2, 3, 4. Okay, so sila muna. So using now the same formula ng ating staggered connection. So we have AN is equal to, ano ba si WG? Okay, that is the total width which is 350. Minus, ilan ba yung dinaanan na butas para kay chain 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, and 4. So, 4. And then, ano daw yung diameter ng hole natin? That is 28. Very good. Then, plus. Okay, ito na. Summation ngayon ni S squared over 4G. So, sabi ko sa inyo, summation ito. So, therefore, kailangan yung dalawang consecutive or yung dalawang magkasunod na bolt. So, dito muna tayo kay 1 to 2. Okay, kay 1 to 2 muna tayo. So, we have now S squared. Ano ba yung kanilang horizontal distance? That is 45 mm.
So, 45 squared over 4 times ano naman yung kanilang vertical distance. So, from our 1 papunta kay 2, the vertical distance is 90. Very good. So, that is multiplied by 90. But take note, kay 1 to 2 pa lang yan. Kailangan pa natin i-add ngayon si 2 to 3. So, si 2 to 3 naman, kailangan ulit kuhanin natin yung kanilang horizontal. And ano ba yung horizontal? That is B. Wala pa nga tayong value ni B. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil ilagay lang natin B squared. Okay? Over 4 times, same pa din, di ba? Yung kanilang vertical distance, that is still 90. And then, lastly, kay 3 to 4 naman tayo. So, from 3 to 4. Okay, so ano ba yung nakikita natin na horizontal distance? Very good, that is 60 squared over 4 times. Ano daw yung layo nila? Vertical distance naman, same pa din na 90. Okay, nakuha na ba natin lahat? Yes. And then, ang kailangan na lang natin, we multiply everything by the thickness. And ano ba yung thickness natin? Ito na siya, given na din na 10. Okay, so ngayon, si thickness, wag niyo muna siyang i-multiply. Okay? Bakit? Kasi mas madadalian tayo pag hindi natin minultiply kaagad yan. Okay? So, ang i-multiply lang natin or yung pagsama-samahin lang natin is yung nasa loob. So, sino-sino ba ngayon yung pwede nating ipag-combine? Lahat ng numerical. So, ibig sabihin, itong part na to, yan lang yung maiiwan. So, kapag sinimplify pala natin ito, ang makukuha natin na AN will be equal ngayon kay 253.625. Saan to nakuha? 350 minus 4 times 28 plus 45 squared over 490 plus 60 squared over 4 times 90. And then, i-add natin ngayon yung nakahiwalay na b squared over. Okay, ito na. Pag samahin na natin, 4 times 90 is 360. And then, we multiply this by 10. Okay, so this is your first equation, considering the chain 1, 2, 3, and 4. Now, what about if we're going to consider, okay, considering naman daw si chain 1, 2, 4. Okay, so ibig sabihin, hindi lang natin dinaanan si 3. Okay, so same pa din tayo ng formula, AN. Ang tanong, magbabago ba yung value ni WG? Hindi. Okay, 350 pa din po yan. Minus, okay, ilan ngayon ang dinaanan? 1, 2, and 4 lang. So, ibig sabihin, 3 lang. So, times 28 na diameter ng hole. Plus, okay, dun muna tayo kay 1 to 2. So, kay 1 to 2, actually, same lang din yung nakuha natin from kanina. That is 45 squared over 4 times 90. Okay. Pero, ngayon, ang nangyari, ang dadaanan mo na is from 2 papunta kay 4. Ano ba yung horizontal distance nila? Ito yung kailangan natin. Walang value, di ba? But we know that from 3 to 4 is 60 mm and from 3 to 2 is B. Okay, so anong gagawin lang natin pala doon? Very good. So, ang gagawin lang natin, i-minus natin si B kay 60. And then, don't forget, naka-square. Divided by, okay, 4 times, ano naman daw yung kanilang vertical distance. So, from 2 to 4, that is combination of 90 and 90, and that is 180. Okay? So, nakuha na natin lahat, and then we multiply it by the thickness of 10. Again, wag niyo muna din i-multiply si thickness. Okay? So, combine natin lahat ng mga pwede nating i-combine and then i-isolate lang natin yung merong variable b. So, pag pinagsama-sama natin si 350 minus 3 times 28
plus 45 squared over 4 times 90, makakakuha tayo ng value na 271.625 plus, okay, 60 minus b, quantity squared over, okay, pagsamahin na natin, 4 times 180 is equal to 720, and we multiply it by the thickness. Okay, kailan di pa tayo tapos? Okay, kasi ang kailangan natin is value ni b. So, sabi sa atin, di ba? Ano sabi dito? So that the net area of 1, 2, 3, 4 is equal to the net area in 1, 2, 4. So, ibig sabihin pala, i-equate lang natin ngayon yung dalawa nating nakuha. Okay? So, equate lang daw natin yung two net areas natin. Okay? Kasi pareho lang pala sila ng magiging total net area eh. So, ibig sabihin, meron tayong 253.625 plus b squared over 360 times 10 is equal, sa pangalawa naman, we have 271.625 plus 60 minus b squared over 720, and we multiply this by 10. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo. Bakit hindi natin siya minultiply? Kasi may 10 ka sa kanan, may 10 ka sa kaliwa, pwede mo nang i-cancel. So ito na lang yung natira. So using now your calculators, we can now solve for the value of b. And the value of b is equal to 81.986 mm. Okay, so with that, nakuha na natin ngayon yung value ni b. Okay? Next natin. Sabi sa atin, ang pinapakuha sa atin dito is, for the computed b, solve for the net width. O, di ba may nakuha na tayong value ni b. Ang kailangan na lang natin, kuhanin si net width. Take note, net width. Eh, di ba sabi natin, ito na si net width? Iyaan na siya. So, ibig sabihin, yung mga naka-bracket pala dito, kay considering 1, 2, 3, 4, at kay considering 1, 2, 4, yun na yun, si net width natin. Diba? Yun nasa loob ng bracket. So, either of the two, pwede natin gamitin. So, gamitin na lang natin siguro itong si 1, 2, 4. Okay? So, ito lang si net width niya. Okay? So, isolate natin to. Kuhanin na lang natin yan. So, we have now to solve for the net width. So, the net width is equal to 253.625 plus, okay, ano yung nakuha na nga nating b? That is 81.986 squared over 360. Okay, so with that, we can now solve for the net width, and if we calculate this, ang makukuha natin will be equal kay 272.296 mm. Okay, so that is the net width. And that is now our final answer. Okay, and lastly, ano ba yung tinatanong sa atin kay letter C? Tinatanong sa atin ay, what is the maximum tensile force P that the riveted connection could carry if the allowable tensile stress is 0.6 Fy. Okay, ano daw yung maximum force natin? Okay, so we are now looking for the maximum tensile force. Okay, hindi siya katulad nung kanina. Kasi allowable yun eh. Ngayon, we are talking about the maximum. So, dapat pala, ang gamitin natin dito is the general equation. Ano yung general equation natin for the tensile stress? Diba, that is the tensile stress natin is equal to P over A.
Ngayon ang tanong, meron tayong area gross at meron tayong area net. Ano gagamitin natin? Okay, balikan natin yung tanong. Ano ba yung tanong? Sabi niya, riveted connection. So, ibig sabihin, we have to use the area net. Very good. Okay. Di ba sabi din sa atin that the tensile stress daw, allowable tensile stress is equal to 0.6 Fy. So, ibig sabihin, equal pala si Ft kay 0.6 Fy. At ang hinahanap natin dito ay si P. So, ibig sabihin, pwede na nating masolve si P using now the formula 0.6 Fy multiplied by A net. So, nilipat lang natin si A net sa kanan. Okay, so let us just substitute this 0.6. Ano daw si Fy natin? That is 248. And then, ano daw si area net? Wala pa tayo area net, pero nakuha na natin si net width. So, ang nakuha natin net width is 272.296 and i-multiply na lang natin siya sa thickness na 10. At makakakuha tayo ngayon ng P na equal kay 405,176.448 and still ito po ay naka-Newton. So, to convert this into kilonewton, we just divide it by 1,000 Newton. So, therefore, P is equal to 405.176 kilonewton. Okay? So, with that, thank you for listening.